May mga bahay na mas nararamdaman mo ang init ng pagmamahal kaysa sa init ng araw sa labas. Mayroon din namang mga tahanan na ang bawat sulok ay pinalamutian ng tagumpay, ngunit ang namamayaning lamig sa loob ay kayang magpayelo maging sa pinakamainit na damdamin. Sa ganitong uri ng tahanan lumaki si Clara. Ang kanilang 2 palapag na bahay sa isang subdibisyong para lamang sa mayayaman ay hindi isang pugad, isa itong museo. Ang sala ay hindi lugar para sa mga halakhak at kwentuhan, kundi isang gallery. Nakahilera sa mga estanteng gawa sa mahogany ang mga tropeyo ng kaniyang mga kapatid. Mga medalyang kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Mga plaque ng pagkilala at mga librong makakapal na may titulong Civil Code of the Philippines at Grey's Anatomy na nakadisplay na parang mga alahas. Dito ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kabutihan ng puso, kundi sa kapal ng medalya, sa leeg at sa taas ng grado sa report card. At sa museyong ito si Clara sa edad na 18 taon ay pakiramdam niya'y isa lamang siyang basag na florera sa isang sulok, walang pumapansin, walang pakinabang. Kagagaling lang niya sa eskwelahan. Dala-dala niya hindi lang ang kaniyang backpack na puno ng libro, kundi ang isang pusong puno ng pangarap. Ito na ang huling linggo niya sa senior high school. Sa wakas malapit na niyang maabot ang unang baitang patungo sa kaniyang tunay na pasyon, ang makapag-aral ng panitikan sa kolehiyo. Pagpasok niya sa pinto, naabutan niya ang kaniyang mga magulang, sina Francis at Micaela, na tahimik na nagkakape sa sala. Si Micaela, isang babaeng may tindig na kasing tigas ng kaniyang mga prinsipyo, ay marahang humihigop sa kaniyang tasa habang nakataas ang isang kilay. Si Francis naman isang taong nasanay na ang mundo ay umiikot sa lohika at numero, ay nakatitig sa kawalan na para bang kinakalkula ang bawat gastos sa buhay. Mapabati ni Clara, pilit na pinapasigla ang boses. Tanging isang tango lang ang isinukli ng kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay ibinaba ang tasa sa center table, ang tunog ng porselana sa salamin ay tila isang babala. Clara, mabutit dumating ka na. May gusto kaming sabihin sa iyo, panimula ni Micaela, ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Tungkol po ba sa pag-aaral ko sa college? Tanong ni Clara, hindi maitago ang pananabik. May listahan na po ako ng mga universidad na gusto kong pasukan. Nagkatinginan ng mag-asawa. Isang tingin na sanay na si Clara, isang palitan ng mensahe na siya lang ang hindi kasama. Siya lang ang hindi nakakaintindi. Mukhang nasabi na pala sa'yo ng kuya mo ang kalahati, sabi ni Micaela. Pero hindi iyon ang kumpletong desisyon namin. Kumunot ang noo ni Clara. Ano po yung narinig ko kay Kuya Arnel? Sabi niya, parang ayaw niyo raw po sa kursong gusto ko. Pero susuportahan niyo pa rin naman ako. Diba? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng kanyang ina. Clara, hindi ka na namin pag-aaralin ng kolehiyo. Ang mga salita ay parang mga piraso ng yelo na isa-isang tumama sa kaniyang dibdib. Ang hanging kanyang hinihinga ay biglang naging mabigat. Ano? Pobi, bakit po anak, praktikal lang tayo, sabat ni Francis sa wakas ay nagsalita. Nakatapos ka ng senior high school. Dapat maging masaya ka na roon. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganoong pagkakataon. Pero may kakayahan naman po tayo, giit ni Clara. Nararamdaman na ang pangingilid ng luha. Pinag-aral niyo po sina Ate Karina at Ate Elena sa pinakamagaling na law school. Si Kuya Arnel nasa mamahaling med school. Bakit po ako hindi pwede? Dahil magkaiba kayo, diretsong sabi ni Micaela. Sila matatalino. Siguradong may babalik sa bawat sentimong inilalabas namin para sa kanila. Tingnan mo ang mga ate mo, pareho ng abogado. Ang kuya mo, magiging doktor. Sila ay magagandang investment. Ikaw, huminto ito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa na. Para bang sinusuri ang isang depektibong produkto. Anong kurso nga ulit yang gusto mo? Bachelor of Arts in Literature po, sagot ni Clara, ang boses ay halos pabulong na.
Isang mahinang tawa ang kumawala kay Francis. Literatura anak, magsasayang kami ng daan-daang libo para pag-aralan mo kung paano magsulat ng tula. Hindi ka yayaman dyan. Walang kasiguraduhan sa kursong yan. Pero ito po ang gusto ko. Dito po ako magaling pakiusap ni Clara. Magtiwala naman po kayo sa akin. Magtiwala ulit ni Micaela, ang boses ay may halong pang-uuyam. Paano kami magtitiwala sa'yo? Tingnan mo nga ang mga grado mo. Puro pasang awa. Sa inyong magkakapatid, ikaw lang ang hindi umakyat sa stage para tumanggap ng honor. Kahit isang beses. Anong ipagmamalaki namin sa'yo? Ang bawat salita ay isang sampal. Alam ni Clara na hindi siya kasing galing ng mga kapatid niya sa akademya. Habang sila ay laging nasa 95 pataas, siya ay masaya na sa 85. Ngunit hindi naman ibig sabihin noon ay wala siyang pagsisikap. Ginawa niya ang lahat. Sadyang may mga bagay lang na hindi para sa lahat. So, yun po pala ang dahilan, sabi ni Clara, ang pait ay gumuguhit sa kanyang lalamunan. Dahil mababa ang grades ko. Dahil sa tingin niyo bobo ako. Hindi sumagot ang mga magulang niya, ngunit ang kanilang pananahimik ay isang malakas na pagsang-ayon. Iyon ang mas masakit. Hindi kami ang nagsabi niyan, Clara. Ikaw, sabi ng kanyang ama. Tumayo si Micaela, ang postura ay nagpapakita ng pagkayamot. At ano ngayon? Kung iniisip nga namin, yon may rason kami. Hindi kami ang gumagawa ng grado mo. Kung hindi ka talaga bobo, sana napatunayan mo. Ang huling patak ng pag-asa sa puso ni Clara ay tuluyan ng natuyo. Ang pader na matagal na niyang nararamdaman sa pagitan niya at ng kanyang pamilya, isang pader na gawa sa matataas na ekspektasyon at mga pagkumpara, ay nararamdaman niyang tuluyan ng nagsara sa kanyang harapan. Hindi na ito isang pader na hindi nakikita. Ito'y totoo, matigas at hindi kayang tibagin. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa kwarto mo, utos ng kanyang ama. Baka kung saan pa mapunta. Ang usapang ito, hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng mga luha. Tumalikod siya ng walang imik, ang bawat hakbang paakyat sa hagdanan ay parang pasan niya ang buong mundo. Pagpasok sa kaniyang silid, isinara niya ang pinto at doon humagulgol ng walang tunog. Ang kaniyang kwarto ang nag-iisang lugar sa bahay na masasabi niyang kaniya ay napupuno ng mga libro ng tula at nobela. Sa dingding nakadikit ang mga parangal na nakuha niya sa mga paligsahan sa pagsusulat sa eskwelahan. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang mga yon, parang wala itong halaga. Dahil sa mata ng mga taong pinakamahalaga sa kanya, lahat ng yon ay basura lang. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak hanggang sa wala nang mailuha. Ngayong gabi na intindihan niya, hindi siya isang anak sa tahanang ito. Isa siyang pagkakamali sa isang pamilyang perpekto. Isa siyang investment na nalugi. At sa isang museyong puno ng mga obra maestra, siya ang blankong canvas na napagdesisyonang hindi na dapat pang pag-aksayahan ng pintura. Kinabukasan ng agahan ay parang isang pagtitipon ng mga estranghero. Ang katahimikan sa hapagkainan ay mas matalas pa kaysa sa tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan. Si Clara ay halos hindi makakain, ang bawat subo ay tila buhangin sa kaniyang lalamunan. Ang bigat ng desisyon kagabi ay nakapatong sa kaniyang mga balikat. Ang kaniyang mga kapatid, sina Karina at Elena, na parehong mga batang abogado, ay dumating na bihis sa kanilang mga business attire. Ang kanilang presensya ay nagdadala ng aura ng kumpiyansa at tagumpay na lalong nagpaliit sa tingin ni Clara sa sarili. Clara, narinig namin ang reklamo mo kagabi, basag ni Karina. Sa katahimikan, hindi man lang siya tinitingnan at abala sa paghiwa ng kaniyang pagkain. Sumusobra ka na yata. Pasalamat ka nga't nakatapos ka ng senior high. Ang kapal naman ng mukha mong mag-demand pa ng kolehiyo. Oo nga, segunda ni Elena, habang naglalagay ng lipstick gamit ang isang maliit na salamin. Ever since, alam na nating lahat kung nasaan ang lugar mo. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo
sa isang mundong hindi ka naman nababagay. Ang akademya ay para sa matatalino. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Clara, ngunit wala na siyang lakas para sumagot. Para saan pa, ang hatol ay naibigay na. Noon nagsalita ang kanilang ina, si Micaela, na tila may hawak na solusyon sa lahat ng problema. Huwag na nating pag-usapan yan. May mas magandang plano kami para kay Clara. Lumingon ang lahat sa kanya. Naaalala niyo ba? Ang mga Segovia, ang pamilya ng isa sa pinakamalalaking law firm sa bansa. Pagpapatuloy ni Micaela, may kakaibang kislap sa kaniyang mga mata. Ang nag-iisang anak nilang lalaki, si Attorney Julius Segovia ay binata pa. Matipuno, matalino at napakayaman, at naghahanap siya ng mapapangasawa. Biglang kinabahan si Clara. Maano pong kinalaman niyan sa akin? Lahat sabi ng kanyang ina na para bang ipinapaliwanag ang isang napakasimpleng bagay. Dahil hindi ka biniyayaan ng talino, binigyan ka naman ng ganda. Gamitin mo yan. Makikipagkita tayo sa kanila para sa isang hapunan mamayang gabi. This is your golden opportunity, Clara. Ito na ang paraan para guminhawa ang buhay mo nang hindi mo kailangang pahirapan ang utak mo. Ipakakasal niyo ako sa isang taong hindi ko kilala. Hindi makapaniwalang tanong ni Clara. Huwag kang OA. Kikilalanin mo pa lang siya pagtatama ni Francis, pero siguraduhin mong magugustuhan ka niya. Ito na lang ang pag-asa mo. Ang buong araw ay isang mahabang paghahanda para sa isang seremonya kung saan si Clara ang alay. Pinilit siya ng kanyang ina na magsuot ng isang pulang bestida na hapit sa kanyang katawan, isang damit na hindi niya kailanman isusuot. Inayusan siya nilagyan ng kolorete sa mukha na para siyang isang manikang ihaharap sa isang mamimili. Habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin, hindi niya makilala ang babaeng nakikita niya. Ang mga mata nito ay malungkot at walang buhay. Ang napiling restaurant ay isa sa mga lugar na madalas lang makita ni Clara sa mga magasin. Ang mga ilaw ay malalambot, ang sahig ay kumikinang, at ang bawat mesa ay may puting mantel at kandila. Pagdating nila, naghihintay na roon si Julius Segovia. Sa unang tingin inamin ni Clara sa sarili na lahat ng sinabi ng kanyang ina ay totoo. Gwapo si Julius, mayroon siyang ngiti na kayang magpatunaw ng puso at mga matang nangungusap ng kumpiyansa. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit at ang relo sa kanyang pulso ay tiyak na nagkakahalaga ng isang kotse. Tito-tita, it's a pleasure bati niya sa mga magulang ni Clara. Ang boses ay magalang at malambing. And you must be Clara. You are more beautiful in person. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang pisngi, ngunit hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa hiya. Ang kanyang mga magulang ay halatang halata ang pagkasiya tawa ng tawa sa bawat biro ni Julius, tango ng tango sa bawat salita nito tungkol sa kanyang mga tagumpay. Si Clara naman ay tahimik lang, sumasagot lang kapag tinatanong, ang mga sagot ay maikli at pilit. Pakiramdam niya ay isa siyang produkto sa isang business meeting. Ang lahat ay nagbago nang tawagin ni Julius ang isang waiter. Sabi niya, hindi malakas pero may diin sabay taas ng kamay. Ang waiter, isang binatang marahil, ay kaedad lang ni Clara, ay abala sa kabilang mesa at sumenyas na saglit lang. Lumipas ang 2 minuto bago ito nakalapit sa kanila. Yes, sir. Paano po ako makakatulong, tanong ng waiter, hingal na hingal. Ang ngiti sa mukha ni Julius ay biglang naglaho. Kanina pa kita tinatawag. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang oras ko? Bakit ang tagal mo? Paumanhin po, sir. May inaasikaso lang po, sagot ng waiter, yumuko ng bahagya. Hindi ko tinatanong kung anong ginagawa mo. Ang trabaho mo ay pagsilbihan ako. Sabi ni Julius, ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng pagbabanta. Kumuha ka ng isang bote ng pinakamahal niyong red wine at pakibilisan mo. Ayokong maghintay ulit.
Pagkaalis ng waiter, bumalik ang ngiti sa mukha ni Julius na para bang walang nangyari. Ngunit para kay Clara, sapat na ang nakita niya. Ang magandang imahe ni Julius ay biglang nabasag. Sa likod ng makisig na anyo at magagandang salita ay isang lalaking mayabang at walang respeto sa kapwa. Doon niya naintindihan na ang mga taong tulad ni Julius at ng kaniyang pamilya ay iisa lang ang tingin sa mga taong nasa ibaba nila mga kasangkapan. Matapos ang hapunan, nagpaalam ang mga magulang ni Clara upang bigyan sila ng pagkakataong magkausap ng masinsinan. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, hinarap siya ni Julius. "So Clara, I think we'll get along just fine. My parents are excited. Yours too. We can plan the engagement party next month." Huminga ng malalim si Clara. Pinipiga ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kaniyang puso. "Julius, pasensya na," panimula niya, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. "Pinilit lang ako ng mga magulang ko na pumunta rito. Ayokong magsayang pa ng oras mo. Hindi ako interesado." Ang kumpiyansa sa mukha ni Julius ay napalitan ng pagtataka at pagkatapos ng insulto. "What did you say, hindi interesado? Alam mo ba kung sino ako?" "Alam ko," sagot ni Clara. "Pero hindi tayo magkakasundo. Magkaiba tayo ng pananaw sa buhay." "Pananaw sa buhay?" tumawa si Julius. "Clara, this isn't about philosophies. This is about your future. A good one. Isang bagay na hindi mo makukuha sa sarili mo. In fact, nagbigay na ng 100,000 ang pamilya ko sa pamilya mo bilang paunang bayad. 100,000. Dote." Ibinenta siya ng sarili niyang mga magulang. Ang huling hibla ng respeto ni Clara para sa kanyang pamilya ay tuluyan ng naputol. Ang nararamdaman niya ay hindi na lang sakit. Ito'y galit. "Hindi ako isang bagay na pwedeng bilhin," sabi ni Clara. Tumayo mula sa upuan. "Bawiin niyo na lang ang pera niyo dahil walang kasal na magaganap." Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na niya inintindi kung anong iisipin ng iba. Hindi na niya inalala ang galit na naghihintay sa kanya pag-uwi. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Julius na nakatulala sa gitna ng restaurant. Habang naglalakad siya palabas papalayo sa malalambot na ilaw at pekeng na pangiti, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Oo, takot siya. Pero sa ilalim ng takot na iyon, may isang bagong damdamin na umuusbong kalayaan. Ngayong gabi, hindi lang isang kasal ang kaniyang tinanggihan. Tinanggihan niya ang isang buhay na idinidikta ng iba. At sa pagpili niyang iyon, kahit ano pa ang kahinatnan, alam niyang nagsimula na siyang iligtas ang kaniyang sarili. Ang pag-uwi ni Clara ay isang paglalakbay patungo sa bibig ng leon. Ang bawat metro na nilalakad niya palapit sa kanilang bahay ay nagpapabigat sa kaniyang dibdib. Ang pakiramdam ng kalayaan na kaniyang naramdaman kanina ay unti-unting napapalitan ng matinding takot. Alam niya kung anong naghihintay sa kaniya sa likod ng pinto. Pagpihit niya ng siradura, ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi mapayapa. Ito'y isang katahimikang nag-aabang puno ng tensyon. Sa ilalim ng artipisyal na dilaw na ilaw ng foyer, nakatayo ang kaniyang ina at ama. Hindi sila gumagalaw. Para silang mga hukom na naghihintay sa pagdating ng nasasakdal. "Saan ka galing?" tanong ni Micaela. Ang boses ay kasing lamig ng sahig na marmol. "Ma." Bago pa man niya madugtungan ang kaniyang sasabihin, isang malutong na sampal ang dumapo sa kaniyang pisngi. Ang tunog ay umaling-awngaw sa buong kabahayan. Napahawak si Clara sa kaniyang mukha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na pinagbuhatan siya ng kamay ng kaniyang ina. "Ang lakas ng loob mo," sigaw ni Micaela. Ang dating kontroladong boses ay nagliliyab na sa galit. "Ang lakas ng loob mong ipahiya kami. Alam mo ba kung anong kahihiyan ang idinulot mo sa pamilyang ito? Tinanggihan mo ang isang Segovia. Sino ka sa tingin mo?"
May karapatan po akong pumili. Sagot ni Clara. Nanginginig ang boses, ngunit pilit na pinatatatag. Hindi niyo ako pwedeng ibenta na parang isang produkto. Produkto sabat ng kanyang ama, si Francis, na sa wakas ay gumalaw. Lumapit ito sa kanya, ang mukha ay isang maskara ng pagkadismaya. 100,000, Clara. Iyon ang halaga ng tiwalang ibinigay nila sa atin. At sinira mo yon sa loob lang ng isang gabi dahil sa walang kwenta mong prinsipyo. Kaya niyo ako sinampal dahil sa pera. Hindi makapaniwalang sabi ni Clara. Dahil lang doon, hindi sinampal kita dahil wala kang utang na loob, sabi ni Micaela. Pinapakain ka namin binibihisan, binibigyan ng maayos na buhay. Ang tanging hiling namin ay ayusin mo ang kinabukasan mo sa paraang alam naming tama. Pero anong ginawa mo? Ipinamukha mo sa lahat na isa kang hangal na walang pangarap. Ang mga salita ay mas masakit kaysa sa sampal. Ang bawat isa ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaniyang kaluluwa. Tumingin siya sa kaniyang ama, naghahanap ng kahit katiting na awa, kahit konting pag-unawa. Pa, hindi niyo ba ako mahal, tanong niya. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kaniyang mga pisngi. Anak niyo ba talaga ako? Bakit parang wala kayong kahit konting pagmamahal para sa akin? Ang mukha ng kanyang ama ay nanatiling matigas, pagmamahal. Paano ka namin mamahalin kung hindi mo inaayos ang buhay mo? Sa buong pag-aaral mo, puro mababang grado ang dala mo. Binigyan ka namin ng pagkakataong umangat sa buhay, pero itinapon mo lang. Responsibilidad mong suklian ang mga sakripisyo namin, Clara. Hindi yon sakripisyo pa. Responsibilidad niyo yon. Sigaw ni Clara, ang lahat ng sakit at galit na naipon sa kaniyang puso ay biglang kumawala. Ang sumunod na sampal ay nagmula sa kaniyang ama. Mas malakas, mas mabigat. Napatumba siya ng bahagya at napasandal sa pader. Ang hapdi sa magkabilang pisngi niya ay wala-wala kumpara sa durog na pakiramdam sa loob niya. Ang 2 taong dapat na maging sandalan niya ay sila mismong gumigiba sa kanya. Wala ka talagang galang, sabi ni Francis. Ang boses ay mababa at puno ng pagkasuklam. Tapos na kami sayo. Lumayas ka sa bahay na ito. Deklara ni Micaela, ang bawat salita ay isang pinal na hatol. Kung ganyan katigas ang ulo mo, kung mas pinipili mo ang kahirapan kaysa sa magandang buhay na inaalok namin, bahala ka. Pero hindi mo yan gagawin sa ilalim ng pamamahay namin. Simula ngayon, dagdag ng kaniyang ama, itinatakwil ka namin bilang anak. Kalimutan mo nang kami ang magulang mo, dahil kakalimutan na rin namin na nagkaroon kami ng anak na tulad mo. Ang mundo ni Clara ay gumuho. Ang bahay na kinalakihan niya ay hindi na niya tahanan. Ang mga taong nagbigay buhay sa kanya ay sila na ring tumutulak sa kanya papalayo. Wala nang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang laban ay tapos na. Tinalikuran niya sila, ang bawat hakbang ay mabigat na parang may kadenang nakakabit sa kanyang mga paa. Umakyat siya sa kanyang kwarto, hindi na lumingon pa. Sa loob ng kanyang silid, ang kanyang santuwaryo, tiningnan niya ang paligid. Ang mga libro, ang mga journal, ang mga mumunting tropeo mula sa pagsusulat. Ito lang ang mga bagay na tunay na kanya. Dahan-dahan kinuha niya ang isang malaking maleta mula sa ilalim ng kama at nagsimulang mag-impake. Hindi siya umiiyak, para siyang isang robot na gumagalaw ng walang emosyon. Isinilid niya ang kaniyang mga damit, ang kaniyang mga libro, at ang isang maliit na kahon na naglalaman ng kaniyang mga sinulat. Hindi niya kinuha ang anumang bagay na magpapaalala sa kaniyang mga magulang. Pagkatapos ng halos 1 oras, dala niya ang 2 maleta at isang backpack. Humarap siya sa pinto, huminga ng malalim at lumabas. Pagbaba niya sa hagdan, wala na ang kaniyang mga magulang sa sala. Marahil ay nasa kanilang kwarto, tapos na ang kanilang parte sa gabing iyon. Binuksan niya ang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya.
Paghakbang niya palabas, dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng pag-click nito ay ang tunog ng isang kabanatang tuluyan nang nagsara. Nakatayo siya sa kalsada sa ilalim ng liwanag ng isang poste na may dalang maleta at isang basag na puso. Wala siyang patutunguhan. Nag-iisa. Kinuha niya ang kaniyang telepono. Ang nanginginig niyang daliri ay hinanap ang isang pangalan sa kaniyang contacts. Ang nag-iisang pangalan na alam niyang hindi siya tatalikuran. Nang sagutin nito ang tawag, isang hikbi, ang unang kumawala sa kaniyang lalamunan. "Alexa?" Sabi niya, ang boses ay basag at halos hindi marinig. "Tulong." Sa kabilang linya walang pag-aalinlangan. Walang tanong kung bakit. Isang boses lang na puno ng pag-aalala. "Clara." "Anong nangyari? Nasaan ka? Sabihin mo sa akin, pupuntahan kita." Sa gabing iyon, habang nakatayo sa labas ng bahay na tuluyan ng nagsara, para sa kanya ang boses ng isang tunay na kaibigan ang naging tanglaw niya sa gitna ng kadiliman. Ang apartment ni Alexa ay nasa kabilang dulo ng mundo kumpara sa bahay na nilisan ni Clara. Ito ay nasa isang abalang distrito, malapit sa University Belt, kung saan ang hangin ay amoy usok ng sasakyan at inihaw na pagkain sa kalye. Ang gusali ay lumana, ang pintura ay may mga lamat, at ang elevator ay madalas sira. Ngunit pagpasok ni Clara sa maliit na unit kung saan nakatira si Alexa, kasama ang kanyang pamilya, isang bagay ang agad niyang naramdaman na hindi niya kailanman naramdaman sa kanilang mansyon: init. Sinalubong siya ng mga magulang ni Alexa, sina Mang Tony at Aling Nena. Hindi ng paghuhusga, kundi ng mahigpit na yakap at isang tasang mainit na tsokolate. Ang kanilang apartment, bagamat maliit at siksikan, ay puno ng mga litrato ng pamilya, mga halakhak at ng amoy ng bagong lutong pagkain. Dito ang yaman ay hindi sinusukat sa ari-arian, kundi sa pagmamahal. "Hidya dito ka na muna. Huwag mong alalahanin ang kahit ano," sabi ni Aling Nena habang hinahaplos ang buhok ni Clara. "Ang kwarto ni Alexa ay kwarto mo na rin." Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Clara na siya ay ligtas. Doon sa maliit na kama na katabi ng kanyang kaibigan, inilabas niya ang lahat ng sakit na kinimkim niya. Si Alexa ay nakinig lang, hindi nagsalita. Hinayaan lang siyang umiyak hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking pagbabago. Nasanay si Clara sa katahimikan ng kanilang subdibisyon. Ngayon, ang bumubulabog sa kanyang umaga ay ang sigaw ng mga nagtitinda ng pandesal at ang ugong ng mga diip. Nasanay siyang may katulong na naghahanda ng lahat. Ngayon, natututo siyang maglaba ng sarili niyang damit at magluto ng simpleng pagkain. Mahirap, ngunit sa bawat gawain may kakaibang kasiyahan siyang nararamdaman. Ito ang pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang. Ito ang pakiramdam ng pagiging malaya. Ngunit ang kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad. Alam niyang hindi siya pwedeng habambuhay na maging pabigat sa pamilya ni Alexa. Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Gamit ang kakarampot na natitira sa kaniyang allowance, nagimprenta siya ng resume at nilibot ang mga gusali sa Ortigas at Makati. Ang target niya ang mga call center. Ito lang ang industriyang alam niyang tumatanggap ng mga senior high school graduate basta't magaling kang mag-Ingles. Ang unang linggo ay puno ng pagkabigo. Maraming interview, maraming assessment, ngunit laging may kulang. Ngunit hindi siya sumuko. Ang bawat "will call you" ay nagpatatag sa kanyang determinasyon. Sa wakas, sa ikalawang linggo, isang kumpanya ang tumawag pabalik. Natanggap siya. Ang trabaho ay sa gabi, isang graveyard shift, bilang isang technical support agent. Ang mundo niya ay biglang bumaliktad. Ang araw niya ay gabi, at ang gabi niya ay araw. Ang trabaho ay mahirap. Kailangan niyang kausapin ang mga galit na kliyente mula sa kabilang panig ng mundo
lutasin ang kanilang mga problema sa computer na siya mismo ay hindi lubos na naiintindihan noong una. Pagod at puyat ang naging karamay niya, ngunit sa bawat pagod may kapalit. Sa unang pagkakataon na natanggap niya ang kaniyang sahod, isang maliit na sobrang papel na naglalaman ng perang pinaghihirapan niya, naramdaman niya ang isang uri ng pagmamalaki na hindi kayang tumbasan ng anumang medalya. Sa gitna ng magulong buhay na ito, may isang bagay na hindi niya binitawan ang pagsusulat. Ito ang kaniyang takbuhan, ang kaniyang santuwaryo. Sa mga araw na wala siyang pasok, may isang lugar siyang laging pinupuntahan. Ito ay isang maliit na coffee shop na nakatago sa isang eskinita, malayo sa ingay ng pangunahing kalsada. Ang pangalan nito ay Kape at Mga Salita. Ang lugar ay pagmamay-ari ng isang binatang tahimik na nagngangalang Leo. Si Leo ay hindi katulad ng mga lalaking nakilala ni Clara. Wala siyang mamahaling kotse o suit. Ang madalas niyang suot ay isang simpleng itim na t-shirt at maong. Ang kanyang mga braso ay may mga tattoo ng mga nota ng musika. Siya ay isang indie musician na nagbukas ng coffee shop para pagsamahin ang dalawa niyang hilig kape at sining. Ang Kape at Mga Salita ay hindi lang isang negosyo. Ito ay isang komunidad. Ang mga pader ay puno ng mga libro na pwedeng basahin ninuman. Sa isang sulok ay may isang maliit na entablado kung saan may mga open mic para sa mga makata at musikero tuwing Biyernes ng gabi. Doon sa isang mesa, sa pinakasulok sa tabi ng bintana, umuupo si Clara. Sa halaga ng isang tasa ng kape, nakakapagsulat siya ng ilang oras. Ang kanyang laptop ang kanyang mundo. Dito niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang sakit pangarap at obserbasyon sa buhay. Napansin siya ni Leo. Paano'y hindi? Siya lang ang customer na halos araw-araw. Nandoon laging seryoso sa harap ng kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa pagtipa. Isang hapon, habang nag-aayos si Leo ng mga libro sa estante, malapit sa mesa ni Clara, hindi niya napigilang magtanong. Nobela tanong niya, ang boses ay mahina at hindi nangiistorbo. Nag-angat ng tingin si Clara na gulat. Oo. O sinusubukan kahit paano. Ngumiti si Leo, isang nangiting tila nahihiya. Alam mo, may kasabihan ng mga manunulat. Ang unang draft ay laging basura. Ang mahalaga, sinusulat mo. Iyon lang. Bumalik na siya sa counter. Ngunit ang simpleng mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Clara. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi niya kaibigan o pamilya na kinilala ang ginagawa niya hindi bilang isang walang kwentang libangan, kundi bilang isang tunay na gawain. Simula noon, nagkaroon sila ng mga maliliit na usapan tungkol sa mga librong binabasa nila, sa musikang pinapakinggan nila, sa mga pangarap na tila napakalayong abutin. Nalaman ni Clara na si Leo tulad niya ay lumayo rin sa landas na gustong ipatahak ng kanyang pamilya. Gusto sana siyang maging inhinyero, ngunit mas pinili niya ang musika. Sa mga pag-uusap na yon, naramdaman ni Clara ang isang koneksyon. Sa harap ni Leo, hindi niya kailangang magpanggap. Hindi siya si Clara na mababa ang grado o si Clara na walang mararating. Siya lang si Clara, isang batang babaeng nangangarap magsulat. At para kay Leo, sapat na yon. Higit pa sa sapat, ang bagong buhay ni Clara ay nagsisimula ng mabuo. Mayroon siyang trabahong nagbibigay sa kanya ng dignidad, isang pamilyang pumulot sa kanya, isang kaibigang hindi siya iniiwan, at isang bagong kakilala na nagpapaalala sa kanya na ang mga pangarap ay hindi dapat ikahiya. Mahirap pa rin ang lahat, ngunit ngayon, may direksyon na ang kaniyang mga paa. At sa bawat salitang kaniyang tinitipa sa coffee shop ni Leo, unti-unti niyang isinusulat hindi lang ang kwento ng kaniyang mga karakter, kundi ang kwento ng kaniyang sariling pagbangon. Lumipas ang 6 na buwan. Si Clara ay naging isang makina. Sa gabi, isa siyang boses sa telepono
na matiyagang gumagabay sa mga problemadong kliyente. Sa umaga, isa siyang estudyante ng buhay pinipilit matulog sa gitna ng ingay ng lungsod. Ang kaniyang sahod ay hindi kalakihan, ngunit natuto siyang pagkasahin ito. Kalahati ay ibinibigay niya sa pamilya ni Alexa bilang ambag sa upa at pagkain. Ang natitira ay mahigpit niyang pinaghati-hati para sa pamasahe, pagkain at isang maliit na sobre na may nakasulat na para sa pangarap. Doon niya inilalagay ang bawat pisong matitipid niya. Para saan? Hindi pa niya alam noon. Marahil para sa isang bagong laptop o para sa mga libro. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang perang ito ay para sa isang bagay na mas malaki. Isang hapon habang nagkakape sa kape at mga salita, nakita niya ang isang poster na nakapaskil sa bulletin board ng coffee shop. Panday Salita. Isang weekend writing workshop kasama si G. Alfonso Mateo. Ang pangalan ay tumatak sa isip niya. Si G. Mateo ay isa sa mga nirerespetong manunulat sa bansa, isang alamat sa mundo ng panitikan, ngunit kilala rin sa pagiging kritiko at sa kaniyang matatalas na pananalita. Bihira na itong lumabas sa publiko. Ang workshop fee ay katumbas ng halos 2 linggo niyang sahod. Nagdalawang isip siya. Ang pera ay maaari niyang ipambili ng bagong damit o sapatos, mga bagay na matagal na niyang hindi nagagawa para sa sarili. Ngunit habang tinititigan niya ang poster, narinig niya ang mga boses mula sa nakaraan, literatura, walang kwentang kurso, hindi ka matalino. Ito na yon. Ito ang pagkakataon. Kinuha niya ang sobreng para sa pangarap, binuksan ito at binilang ang laman. Sapat na sapat. Ang workshop ay ginanap sa isang maliit na silid-aralan sa isang lumang gusali ng unibersidad. Ang hangin ay amoy luma at maalikabok na papel. May mga 10 kalahok lahat. Ay mukhang mas may karanasan at mas may kumpiyansa kaysa sa kanya. Habang nakaupo siya sa isang sulok yakap-yakap ang kaniyang notebook, naramdaman niyang para siyang isang impostor na naligaw ng lugar. At pagkatapos pumasok si G. Mateo. Isa siyang matandang lalaki na payat ang pangangatawan, nakasuot ng luma ngunit malinis na tweed jacket. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na at ang kanyang salamin ay nakapatong sa dulo ng kanyang ilong. Naglakad siya papunta sa harap nang walang ngiti inilapag ang isang makapal na libro sa mesa at sinuri ang bawat isa sa kanila gamit ang kanyang matatalim na mata. Magandang umaga, aniya. Ang boses ay malalim at parang bakal. Nandito kayo dahil gusto ninyong magsulat. Nandito ako para sabihin sa inyo na malamang lahat ng isinusulat ninyo ay basura. Ang buong silid ay natahimik. Ang talento ay mura. Ang sipag ay pangkaraniwan, pagpapatuloy niya. Ang kulang sa inyo, ang kulang sa lahat ay ang katapatan. Katapatan sa emosyon. Ngayong araw, bibigyan ko kayo ng isang gawain. Sumulat kayo ng 500 salita tungkol sa isang tunog na hindi ninyo malilimutan. Ipakita ninyo sa akin, huwag ninyong ikwento. Nagbigay siya ng 1 oras. Ang isip ni Clara ay blanko noong una. Ngunit pagkatapos ay may isang tunog na umalingaw-ngaw sa kaniyang alaala, malinaw at masakit. Ang tunog ng pagsara ng kanilang pinto noong gabing pinalayas siya. Ang malutong na klik ng seradura. Nagsimula siyang magsulat. Hindi niya inisip ang tamang gramatika o magagandang salita. Isinulat lang niya ang nararamdaman niya, ang bigat ng kaniyang mga paa, ang lamig ng doorknob sa kaniyang palad, ang huling sulyap sa bahay na hindi na magiging kaniya. Nang magsimula, nang basahin ni Gian Mateo ang gawa ng bawat isa, naniklop ang mga tuhod ni Clara sa kaba. Ang una ay pinuna niya sa pagiging klise, ang pangalawa sa sobrang pagiging madrama, ang pangatlo ay hindi man lang niya tinapos basahin. Susunodan niya at tumingin sa direksyon ni Clara. Nanginginig ang mga kamay na iniabot niya ang kaniyang notebook. Kinuha ito ni Gina Mateo, isinuot ang salamin at nagsimulang magbasa.
Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay parang isang oras para kay Clara. Pagkatapos magbasa nag-angat ito ng tingin. Hindi sa kanya kundi sa buong klase. Ang premise ay simple, sabi niya. Isang babae na umaalis ng bahay. Gas-gas na. Ang puso ni Clara ay lumubog. Tama sila. Wala akong kwenta. Ngunit pagpapatuloy ni J. Mateo at ibinalik ang tingin sa notebook. Itong linya. Ang pag-click ng seradura ay mas malakas pa sa isang putok ng baril. Dito, itinuro niya ang pangungusap. Dito nagsisimula ang tunay na pagsulat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Clara. May tendensya kang maging melodramatiko sa iyong mga deskripsyon. Ngunit ang iyong emosyonal na katotohanan ay malakas. Hindi mo sinabi sa mambabasa na malungkot ang tauhan. Ipinaramdam mo sa kanila ang bigat at katapusan ng tunog na yon. Hindi mo sinabing natapos na ang lahat. Ipinarinig mo. Huminga ito ng malalim. May potensyal ka binibini. Huwag mong sayangin sa mga palamuti at murang drama. Hanapin mo ang katotohanan sa bawat eksena at isulat mo yon ng buong tapang. Ibinalik niya ang notebook. Ngayon, ulitin mo. Gawin mong mas mahusay. Hindi alam ni Clara kung ano ang sasabihin. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kaniyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng isang emosyon na hindi niya pa naramdaman dati pagkilala. Sa buong buhay niya ang pagsusulat ay itinuring na isang kahinaan. Ngayon, isang taong nirerespeto sa mundong nais niyang pasukin ang nagsabi sa kanya na mayroon siyang potensyal. Ang mga salita ng kaniyang mga magulang ay malalakas, ngunit ang mga salita ni G. Mateo, mga salitang gumagabay hindi nang huhusga, ay parang isang baluti na biglang isinuot sa kaniyang kaluluwang puno ng sugat. Umuwi si Clara mula sa workshop na yon na may bagong pananaw. Hindi na siya isang batang babaeng nagtatago sa pagsusulat. Isa na siyang manunulat na may tungkuling maging mas mahusay. Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampshade sa tabi ng kaniyang kama, binuksan niya ang kaniyang laptop. Binasa niya ang sinabi ng matandang manunulat at nagsimula siyang magtipa, hindi na para takasan ang mundo, kundi para harapin ito gamit ang lakas ng kaniyang mga salita. 5 taon. 5 taon ang lumipas na parang isang kisap mata, ngunit kasabay nito parang isang walang hanggan. Si Clara ay 23 taong gulang na. Ang trabaho sa call center ay nagbigay sa kanya ng disiplina at ng kakayahang mamuhay ng simple. Ang pagsusulat ay naging kaniyang hangin at tubig. Ang kaniyang nobela sa Wattpad na pinamagatan niyang Lahat ng Araw ay unti-unting nakakakuha ng mga mambabasa. Hindi pa ito sikat, ngunit mayroon na siyang maliit at tapat na komunidad ng mga taga-subaybay na sabik na naghihintay sa bawat bagong kabanata. Si J. Mateo ay nanatiling anino sa kaniyang paglalakbay. Paminsan-minsan, nagpapadala siya ng email sa matandang manunulat, nagpapakita ng kaniyang mga bagong gawa at laging nakakatanggap ng maikli, ngunit matalas na puna, masyadong mabulaklak. Hanapin mo ang puso ng eksena. Huwag kang tamad. Ang bawat puna ay isang aral. Ang relasyon nila ni Leo ay namukadkad sa gitna ng mga libro at kape. Ito ay isang pag-ibig na tahimik at hindi nangangailangan ng magagarang salita. Sapat na ang pag-upo nila sa iisang mesa, abala sa kani-kanilang sining siya sa pagsusulat si Leo, sa paglikha ng musika, at ang pag-unawa na dumadaloy sa pagitan nila. Si Leo, ang kaniyang pahinga, ang kaniyang tahanan. Isang araw habang nag-aayos ng kaniyang lumang gamit, isang mensahe ang lumitaw sa kaniyang telepono. Galing ito kay Elena. Matagal na silang hindi nag-uusap at ang biglaang mensahe ay nagdulot ng kaba sa kaniyang dibdib. Clara, binyag ng anak namin ni Julius sa Sabado. First birthday na rin niya. Gaganapin sa bahay ni na Mama. Inaasahan ka namin.
Nagulat si Clara. Isang imbitasyon. Pagkatapos ng 5 taon, isang imbitasyon. Ang kanyang unang reaksyon ay pagtanggi. Para saan pa? Ngunit habang tinititigan niya ang mensahe, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang umasa. Marahil nagbago na sila. Marahil ang pagkakaroon ng anak ay nagpalambot sa puso ni Elena. Marahil ito na ang pagkakataon para magkaayos. Sa tingin mo, dapat ba akong pumunta, tanong niya kay Leo ng gabing iyon sa coffee shop? Tiningnan siya ni Leo, ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang tanong ay, Clara, gusto mo bang pumunta? At kung oo, para kanino mo ito ginagawa? Para sa kanila o para sa'yo? Ang tanong ni Leo ay tumama sa kanya. Ginagawa niya ito para sa kaniyang sarili. Para sa batang Clara na hanggang ngayon ay umaasa pa ring isang araw ay matatanggap siya. Dumating ang Sabado. Nagsuot si Clara ng isang simpleng puting bestida na binili niya mula sa ukay-ukay at isang pares ng sandals. Nagdala siya ng isang maliit na regalo para sa pamangkin, isang picture book na siya mismo ang pumili. Pagdating niya sa harap ng bahay na dati niyang tinirhan, huminga siya ng malalim. Ang bakuran ay puno ng mga taong hindi niya nakilala. May mga lobo, isang malaking happy birthday banner at malakas na tugtugin. Ito ang uri ng handaan na hindi kailanman ibinigay sa kanya kahit noong nagtapos siya ng high school. Pumasok siya at ang lahat ng ingay ay tila huminto. Ang mga mata ng kanyang mga kamag-anak ay napako sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula, parang mga bubuyog na dumaan sa kanyang tainga. Si Clara, yung naglayas. Tingnan mo ang suot, parang galing lang sa Divisoria. Balita ko sa call center lang nagtatrabaho. Sayang, maganda pa naman. Pinilit niyang huwag pansinin ang mga ito at hinanap si Elena. Nakita niya ito malapit sa cake. Karga-karga ang isang cute na batang lalaki. Sa tabi nito ay si Julius na mas tumingkad ang pagiging arogante sa paglipas ng mga taon. At sa isang tabi ang kaniyang buong pamilya, sina Micaela, Francis, Karina at Arnel. Ang kanilang mga muka ay walang bakas ng pagkagulat na para bang inaasahan na talaga nila siya. Ate-bati ni Clara, ngumiti ng pilit. Happy birthday sa inaanak ko. Ito maliit na regalo. Kinuha ni Elena ang regalo nang hindi man lang tinitingnan. Isang mataray na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat sa pagdating, Clara. Akala namin hindi ka na magpapakita. Lumapit si Micaela, ang kanyang ina. Hindi siya yumakap. Sa halip sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng panghuhusga. Anak, nandito ka pala. Long time no see. Kumusta na, balita ko ayos naman daw ang sahod sa call center. Siguro sapat na para makabili ka ng damit. Sa ukay-ukay, ang huling mga salita ay sinabi nito nang may halong tawa at ang ibang mga kamag-anak na nakarinig ay nakitawa na rin. Ang sakit ay bigla at matindi, parang isang suntok sa sikmura. Doon na pagtanto ni Clara ang lahat. Hindi ito isang imbitasyon para sa pakikipag-ayos, isa itong patibong. Inimbitahan siya para gawing sentro ng katatawanan, para ipamukha sa kanya kung gaano siya kababa kumpara sa kanila. Mainimbita niyo ako dito para lang pagtawanan, tanong ni Clara. Ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Huwag kang mag-inarte, sabat ni Julius. Dapat ka ngang magpasalamat. Pinapakita lang namin sa iyo ang buhay na sinayang mo. Kung pinakasalan mo lang ako noon, baka ikaw ang nagdiriwang ngayon, hindi ang kapatid mo. Tumingin si Elena kay Clara, ang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Oo nga, Clara. Say thank you. Dahil kung hindi ka naging tanga, hindi sana ganito kaganda ang buhay ko ngayon. At ngayon pwede ka nang umalis. Tapos na ang palabas. Walang nagtanggol sa kanya. Ang kanyang ama at mga kapatid ay tahimik lang na nanonood, mga manunood sa isang sirko kung saan siya ang payaso. Ang batang Clara, sa loob niya ay gustong umiyak at magmakaawa. Ngunit ang Clara na hinubog ng 5 taon ng paghihirap ay iba na.
May isang bagay sa loob niya na tumigas, isang bagay na nasira na, at hindi na muling mabubuo ang pag-asa niyang magbabago pa sila. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Tiningnan niya sila isa-isa, hindi na may sakit sa mga mata, kundi may isang malamig na determinasyon. Salamat, sabi niya, ang boses ay kalmado at malinaw. Nagulat sila sa kaniyang reaksyon. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung bakit ako umalis. Salamat sa pagpapakita na tama ang naging desisyon ko. Humarap siya kay Elena. Congratulations sa iyo, ate. Sana maging masaya ka. Dahil ako, ngumiti siya, isang tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon, ako masaya na ako. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi niya hinintay ang kanilang sagot. Ang mga bulungan sa likod niya ay parang hangin na lang. Habang naglalakad siya papalabas ng bakuran papalayo, sa dating sugat, naramdaman niya ang isang bagong lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang sakit ay hindi nawala. Ngunit ngayon, may kasama na itong apoy. Ang dating sugat na yon ay hindi na isang bagay na kailangan niyang takpan. Ito na ngayon ang magiging gatong niya. Hindi para maghiganti, kundi para patunayan hindi sa kanila, kundi sa kaniyang sarili na ang halaga niya ay hindi kailanman nakadepende sa kanilang pagtingin. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Leo sa pinto ng coffee shop. Nakita nito ang bakas ng luha sa kaniyang mga mata. Hindi ito nagtanong. Niyakap lang siya nito ng mahigpit. At sa yakap na yon ipinangako ni Clara sa kaniyang sarili. Hindi na siya muling iiyak dahil sa kanila. Ang susunod na mga luha niya ay magiging luha na ng tagumpay. Ang sakit na dulot ng pagpapahiya sa kanya sa binyag ay hindi nagtagal bilang lason sa sistema ni Clara. Sa halip ito'y naging enerhiya. Isang puwersang nagtulak sa kanya na magtrabaho, ng mas maigi magsulat, ng mas may tapang, at mangarap ng mas mataas. Ibinuhos niya ang lahat ng kaniyang emosyon sa huling mga kabanata ng kaniyang nobelang Lahat ng Araw. Ang kwento na tungkol sa isang dalagang pilit, hinahanap ang sariling liwanag sa gitna ng isang madilim na mundo ay naging salamin ng kaniyang sariling buhay. Ang bawat salita ay may bigat ng kaniyang mga karanasan. Ang bawat pangungusap ay may pintig ng kaniyang puso. Hindi niya namalayan ang kaniyang maliit na komunidad ng mambabasa sa Wattpad ay nagsimula nang lumaki. Ang mga komento ay dumami mula sa iilan at naging daan-daan, pagkatapos ay libo-libo. Ibinabahagi ng mga mambabasa ang kwento sa kanilang mga kaibigan. Nagsimula itong pag-usapan sa mga online forum at social media. Isang gabi pagkatapos ng kaniyang nakakapagod na shift sa call center, binuksan niya ang kaniyang Wattpad account para mag-post ng bagong kabanata. Napanganga siya sa kaniyang nakita. Ang bilang ng reads ng kaniyang nobela ay umabot na ng 1,000,000 at habang tinititigan niya ito, ang numero ay patuloy na tumataas. Alexa, Leo, sigaw niya, hindi makapaniwala. Nagmamadaling lumapit ang dalawa sa likod niya. Ano yan, tanong ni Alexa, kinukusot pa ang mga mata. 1,000,000. Paanong? Viral, Clara, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Nag-viral ang kwento mo. Kinabukasan ang hashtag na Lahat ng Araw ay nag-trending sa Twitter. Ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa mga karakter na sina Luna at Kai, mga pangalang nilikha ni Clara sa loob ng kaniyang maliit na silid. Ang kaniyang inbox ay napuno ng mga mensahe mula sa mga mambabasa, mga kabataang nagsasabi kung paano sila naantig at nainspirasyon ng kaniyang kwento. Ang mundo ni Clara ay biglang nagbago. Ang telepono na dati ginagamit lang niya para kausapin ang mga galit na kliyente ay nagsimula nang makatanggap ng mga tawag at email mula sa mga taong hindi niya kilala, mga literary agent, mga publisher. Sa gitna ng lahat ng ito, si J. Mateo ang una niyang tinawagan. Binabati kita, Binibini, sabi ng matandang manunulat sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado, gaya ng dati. Ngunit tandaan mo, ang kasikatan
ay parang alon. Madaling sumakay, ngunit mas madaling malunod. Maging matalino ka. Pinakinggan ni Clara ang payo. Sa tulong ni G. Mateo na kumilos bilang kaniyang hindi opisyal na tagapayo, sinuri niya ang bawat alok. Maraming publishing companies ang nag-alok ng kontrata. Ngunit isa ang namukod-tangi, isang malaki at respetadong publishing house na kilala sa pag-aalaga sa kanilang mga manunulat. Ang araw ng pagpirma ng kontrata ay isa sa mga pinakamahalagang araw sa buhay ni Clara. Nagsuot siya ng pinakamatinong bestida na mahahanap niya sa kaniyang aparador. Sinamahan siya ni Alexa at ni Leo habang papasok sila sa naglalakihang glass door ng gusali ng publisher. Pakiramdam ni Clara ay nananaginip siya. Ang editor-in-chief, isang babaeng nagngangalang Miss Reyes, ay sinalubong sila ng may mainit na ngiti. Clara, binasa namin ang buong nobela mo sa loob lang ng isang gabi. Hindi namin ito mabitawan. Ang galing mo. Mayroon kang boses na matagal na naming hinahanap. Habang nakaupo siya sa conference table, sa harap ng isang makapal na dokumentong magpapabago sa kanyang buhay, naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Sino ka sa tingin mo? Ngayon alam na niya ang sagot. Isa siyang manunulat. Nanginginig ang kamay na pumirma siya sa kontrata. Pagkatapos iniabot sa kanya ni Miss Reyes ang isang tseke. Ang advance royalty. Pagtingin niya sa halaga, halos malaglag ang kanyang panga. Ito ay higit pa sa lahat ng kinita niya sa call center sa loob ng 5 taon. Paglabas nila ng gusali, tumingala si Clara sa langit. Ang mga luhang kaniyang pinigilan kanina ay malaya ng dumaloy. Ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat ng kagalakan ng tagumpay. Niyakap niya ng mahigpit sina Alexa at Leo. Nagawa natin, sabi niya, sa pagitan ng mga hikbi. Nagawa natin. Ang mga sumunod na buwan ay isang ipu-ipo ng mga gawain. Nag-resign si Clara sa call center. Ang kanyang buong oras ay nakatuon na sa pag-e-edit ng kanyang libro. Kasama si Miss Reyes, natuto siya ng mga bagong bagay tungkol sa pagsusulat sa pagbuo ng kwento sa sining ng pagrerebisa. Nang sa wakas ay nailimbag ang libro, si Clara mismo ang pumunta sa bodega para tingnan ang mga unang kopya. Ang amoy ng bagong imprentang papel ay ang pinakamabangong amoy sa mundo. Ang pakiramdam ng paghawak sa isang libro na may pangalan niya sa pabalat ay isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang lahat ng araw ay inilunsad. Sa unang linggo pa lang, naging national bestseller ito. Ang mga bookstore ay laging nauubusan ng stock. Ang 5 milyong puso na naabot niya online ay dumami pa. Nagkaroon siya ng mga book signing events sa iba't ibang mall sa buong bansa. Sa isa sa mga event na yon, habang pumipirma siya ng mga libro para sa daan-daang mambabasa, na pumila ng maraming oras isang pamilyar na muka ang kaniyang nakita sa di kalayuan. Si Kuya Arnel niya. Nakatayo ito sa isang sulok, nanonood lang, hindi pumipila. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi ngumiti si Arnel, ngunit mayroong kakaibang ekspresyon sa mukha nito, isang halo ng pagtataka at marahil kaunting pagsisisi. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Sa gabing iyon, pag-uwi niya pagod, ngunit masaya, binuksan niya ang kanyang bank account online. Ang unang royalty statement niya ay, dumating na. Ang mga numero sa screen ay parang hindi totoo. Isinara niya ang kanyang laptop at tumingin sa labas ng bintana ng apartment. Ang ingay ng lungsod na dating nakakairita ay tila isang musika na ngayon. Hindi pa tapos ang laban, alam niya yon. Ngunit sa gabing ito, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Clara na hindi lang siya basta nabubuhay, siya ay nagwawagi. At ang tagumpay na ito ay mas matamis dahil ito'y kaniya pinaghirapan, pinagtiyagaan at isinulat gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang pagiging bestseller ay isang bagay. Ang manatili sa tuktok ay ibang kwento. Ngunit ang lahat ng araw ay hindi lang isang aklat. Naging isang pinomeno ito. Sumasalamin ito sa mga pangarap at pagkabigo ng isang henerasyon
At ang mensahe nito ng pag-asa ay kumapit sa puso ng milyon-milyong Pilipino. Si Clara, ang dating call center agent na laging puyat, ay naging isang pangalan na kilala sa mundo ng literatura. Nagkaroon siya ng mga panayam sa mga pahayagan magasin at maging sa telebisyon. Sa bawat panayam kapag tinatanong tungkol sa kaniyang inspirasyon, simple lang ang sagot niya. Isinulat ko po ang aklat na gusto kong basahin noong mga panahong pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Isang umaga, habang nagkakape, kasama si Leo sa kape. At mga salita na naging opisina na rin niya, isang email ang dumating sa kanyang inbox. Ang subject line ay simple lang, inquiry regarding film rights for all the days, lahat ng araw. Ang nagpadala, isang international content acquisition executive mula sa Netflix. Napatitig si Clara sa screen. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Netflix, ang higanting streaming service na nagbago sa paraan ng panonood ng buong mundo. Hindi ito maaring maging totoo. Marahil ay isang scam o isang biro. Leo, tawag niya, ang boses ay nanginginig. Tingnan mo to. Lumapit si Leo at binasa ang email. Nanlaki ang mga mata niya. Clara, ito na yon. Ito na ang susunod na antas. Agad nilang ipinadala ang email kay G. Mateo. Makalipas ang isang oras, tumawag ang matandang manunulat. Sa unang pagkakataon, narinig ni Clara ang pananabik sa boses nito. Ito'y isang malaking isda, Clara. Huwag kang magpapadalos-dalos. Kailangan mo ng isang magaling na abogado para sa intellectual property rights. Huwag kang basta-basta pipirma. Sa tulong ng kaniyang publishing house, kumuha sila ng isa sa pinakamahusay na entertainment lawyer sa bansa. Nagsimula ang negosasyon. Ito ay isang bagong mundo. Para kay Clara, isang mundo ng mga legal na termino, mga porsyento ng kita at mga kontratang may maraming pahina. Nakakalula, ngunit sa bawat pulong naramdaman niyang lumalago siya, hindi lang bilang manunulat, kundi bilang isang profesional. Ang alok ng Netflix ay hindi lang basta bilhin ang karapatan. Gusto nilang gawin itong isang full series na isasalin sa iba't ibang wika at ipapalabas sa buong mundo. At may isang kondisyon si Clara na hindi niya isusuko. Gusto niyang maging bahagi ng creative team bilang isang consultant at co-writer. Nagulat ang kaniyang abogado. Clara, malaking pera ang pinag-uusapan natin. Baka umatras sila kung magiging demanding tayo. Kung hindi nila kayang igalang ang pinanggalingan ng kwento, hindi nila ito dapat isa pelikula, matatag niyang sagot. Sa huli pumayag ang Netflix. Nakita nila ang kaniyang pasyon at naniwalang ang kaniyang boses ay mahalaga para manatiling tapat ang adaptasyon sa libro. Ang araw ng pagpirma ng kontrata sa Netflix ay ginanap sa isang marangyang hotel. Naroon ang mga executive mula sa Singapore, ang kaniyang publisher, ang kaniyang abogado, at syempre, sina Alexa Leo at G. Mateo na nakaupo sa isang tabi tahimik na ipinagmamalaki siya. Habang hawak niya ang ballpen, naalala niya ang gabing pinalayas siya. Ang bigat ng kaniyang dalawang maleta ay wala kumpara sa bigat ng panulat na ito, isang panulat na magdadala sa kaniyang kwento sa buong mundo. Pumirma siya. Pagkatapos isang ceremonial toast. Habang itinataas niya ang kaniyang baso ng champagne, nakita niya ang refleksyon niya sa salamin sa dingding. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na bestida, may kumpiyansa sa mga mata. Malayo na ito sa basang sisiw na dalagita 5 taon na ang nakalipas. Ang pre-production ay nagsimula kaagad. Si Clara ay naging abala sa writer's room, nakikipagtalakayan sa mga batikang scriptwriter. Nakasama siya sa pagpili ng mga gaganap. Ang papel ni Luna ay napunta sa isang sikat na batang actress na siya mismo ay tagahanga ng libro. Isang araw dinalaw niya ang set ng shooting. Pagpasok niya nakita niya ang isang buong mundo na nilikha mula sa kaniyang imahinasyon. Ang coffee shop na tahanan sa kaniyang nobela ay itinayo ng eksakto tulad ng paglalarawan niya.
Ang mga damit ng mga karakter, ang mga linya na binibigkas nila lahat ay nagmula sa kaniyang isip. Habang nanonood siya, sa isang tabi, sa likod ng mga kamera at ilaw lumapit sa kanya ang direktor. Miss Clara Anito, ang ganda ng kwento mo. Salamat sa pagbabahagi nito sa amin. Doon sa gitna ng kontroladong kaguluhan ng isang film set, naramdaman ni Clara ang isang matinding emosyon. Ang kwentong isinilang mula sa kanyang kalungkutan at pag-iisa ay nagbibigay na ngayon ng trabaho sa daan-daang tao at magbibigay ng inspirasyon sa milyon-milyon pa. Ginanap ang isang maliit na pagdiriwang para sa tagumpay ng kontrata. Inanyayahan ni Clara ang kaniyang tunay na pamilya, sina Alexa at ang mga magulang nito, si Leo at si G. Mateo. Nagrenta siya ng isang pribadong silid sa isang restaurant, ang parehong restaurant kung saan siya ipinakilala kay Julius Segovia. Habang nakaupo sila, masayang nagkukwentuhan, tiningnan ni Clara ang paligid. Ang mga waiter na gumagalaw, nang may dignidad ang malambot na tugtugin ang mga pamilyang masayang kumakain. Naalala niya ang pagtrato ni Julius sa waiter noon. Alam niyo ba, panimula niya dito sa lugar na to ginawa ko ang isa sa pinakamahalagang desisyon sa buhay ko. Ikinuwento niya ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Nakikinig lang ang lahat. Noong gabing iyon, pagtatapos niya pakiramdam ko, tinanggihan ko ang isang magandang kinabukasan. Ngayon naiintindihan ko na. Hindi pala kinabukasan ang tinanggihan ko. Sarili ko ang pinili ko. Itinaas ni Gina Mateo ang kanyang baso para sa pagsunod sa sarilian niya. Itinaas ng lahat ang kanilang mga baso. Ang liwanag mula sa chandelier ay tumama sa mga kristal lumilikha ng maliliit na bahaghari sa hangin. Para kay Clara ang mga ilaw na yon ay hindi na liwanag ng karangyaan na hindi niya abot. Ito na ang liwanag ng kaniyang sariling tagumpay. Isang liwanag na nagmumula sa tabing handa ng lumiwanag para makita ng buong mundo. 10 taon. Isang dekada mula noong gabing isinara sa kanya ang pinto ng kanilang bahay. Si Clara sa edad na 28 ay hindi na lamang isang manunulat. Isa na siyang CEO. Pagkatapos ng pandaigdigang tagumpay ng serye ng Lahat ng Araw sa Netflix, ginamit niya ang kaniyang kinita hindi sa mga luho, kundi sa pagbuo ng isang bagay na mas malaki. Itinatag niya ang Pugad Publishing, isang maliit, ngunit maimpluwensyang publishing house, na ang layunin ay bigyan ng pagkakataon ang mga bagong manunulat na may mga kwentong kailangang marinig. Hindi na siya nakatira sa apartment ni Alexa. Bumili siya ng isang modernong condominium unit sa isang tahimik na bahagi ng lungsod na may malawak na bintanang tanaw ang skyline. Ito ay simple, ngunit elegante, isang espasyong sumasalamin sa kung sino na siya ngayon, kalmado, may kontrol at payapa. Ang relasyon nila ni Leo ay mas tumatag pa. Si Leo ang kanyang angkla sa gitna ng magulong mundo ng kasikatan. Sa loob ng 10 taon, wala siyang naging komunikasyon sa kanyang pamilya, maliban sa paminsan-minsang pagbati sa text mula kay Arnel tuwing Pasko. Wala siyang galit na kinikimkim, ngunit wala na rin siyang inaasahan. Ang sugat ay naghilom na nag-iwan ng peklat na nagsisilbing paalala ng kaniyang lakas. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang tita niya, si Tita Bella, ang kapatid ng kaniyang ama. Si Tita Bella ay isa sa iilang kamag-anak na laging mabait sa kanya. Clara Iha, sabi nito sa kabilang linya, magkakaroon kami ng family reunion para sa ika-80 kaarawan ng lola mo. Alam kong komplikado ang lahat, pero sana makapunta ka. Gusto kang makita ng lola mo. Nag-alinlangan si Clara. Ang ideya ng pagbabalik sa isang silid na puno ng mga taong nagdulot sa kanya ng sobrang sakit ay nakakakaba. Ngunit ang pagbanggit sa kanyang lola, na laging may espesyal na lugar sa kanyang puso, ang nagtulak sa kanya na sumang-ayon. Sige po, tita. Pupunta ako. Bago ang araw ng reunion, dumaan si Clara sa isang high-end na department store. Hindi para magpasikat, kundi para sa isang simpleng dahilan, gusto niyang magbigay ng regalo.
Bumili siya ng isang mamahaling relos para sa kanyang ama, isang designer bag para kay Karina, isang eleganteng kwintas para kay Elena, isang pares ng limited edition na sapatos para kay Arnel, at isang bote ng pabango na matagal nang gusto ng kanyang ina. Para sa kanyang tita Bella at lola, pinili niya ang pinakamagagandang regalo. Ito ay hindi isang paraan ng pagpapakita ng yaman. Para sa kanya ito ay isang kilos ng pagpapatawad at pagsasara ng kabanata. Dumating ang araw ng reunion. Ginanap ito sa malawak na hardin ng bahay ni Tita Bella. Habang papalapit siya, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa labas, ang lumang kotse ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim bago iparada sa tabi nito ang kaniyang sariling sasakyan, isang makintab na itim na Audi. Nagsuot siya ng isang simpleng navy blue na jumpsuit elegante, ngunit hindi magarbo. Ang kaniyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kaniyang pampaganda ay minimal. Dala-dala niya ang mga paper bag na naglalaman ng kaniyang mga regalo. Pagpasok niya sa hardin, ang tawanan at kwentuhan ay unti-unting humina. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Nakita niya sila, ang kaniyang buong pamilya, nakaupo sa iisang mahabang mesa na para bang isang eksena mula sa isang pelikula. Sila'y tumanda. May mga guhit na sa mukha ng kanyang mga magulang. Si Elena ay may 2 ng anak. Si Julius ay tumaba ng bahagya. Ang unang lumapit ay si Tita Bella na niyakap siya ng mahigpit. Mabutit dumating ka, iha. Para po sa inyo, sabi ni Clara, iniabot ang isang regalo. Pagkatapos lumapit siya sa mesa ng kanyang pamilya, ang katahimikan ay nakakabingi. Mapabati niya, ang boses ay kalmado. Ang kanyang ina si Micaela ang unang nagsalita. Hindi inaalis ang sarkastikong ngiti sa labi. Wow, Clara. Nagulat ako. Afford mo pa ring dumalo sa mga ganitong handaan. Ang dating Clara ay masasaktan sa mga salitang iyon. Ngunit ang Clara ngayon ay ngumiti lang. In-invite po ako ni Tita Ma. At saka may dala po akong mga regalo para sa inyo. Isa-isa niyang inilapag ang mga paper bag sa harap nila. Sa una nag-aalinlangan pa sila. Ngunit nang buksan ni Arnel ang kahon ng sapatos, nanlaki ang mga mata nito. Clara, ito yung sapatos na sold out na sa lahat ng lugar. Paano ka nakakuha nito? May mga koneksyon lang po, kuya, sagot niya. Binuksan ni Karina ang bag. Kilala niya ang tatak. Alam niyang ito'y nagkakahalaga ng 6 na numero. Napatingin siya kay Clara, hindi makapaniwala. Si Elena naman ay tinitigan ng kwintas. Purong ginto, may maliit na diamante. Nang buksan ni Micaela ang pabango, na amoy niya ito. Ito ang pabangong laging laman ng kanyang wishlist, ngunit hindi niya mabili-bili. Ngunit sa halip na magpasalamat, tumaas ang kilay niya. Peke siguro to. Imposibleng makabili ka ng ganito. Kung yan po ang paniniwalaan ninyo, wala po akong magagawa, mahinahong sagot ni Clara. Saan mo ba kinukuha ang lahat ng perang ito? Clara, tanong ng kanyang ama. Ang boses ay may halong pagdududa at kaunting inggit. Nag-asawa ka na ba ng mayaman? Sa puntong yun, isang pinsan niya ang tumakbo, papalapit sa kanilang mesa. Hawak ang telepono nito. Tita Tito, nakita niyo ba? Yung bagong kotse sa labas? Grabe, ang ganda. Kanino kaya yon? Tumingin si Clara sa kanyang tita. Pasensya na po, tita. Sa akin po yon. Nakalimutan kong ipasok sa loob ng gate. Ang buong pamilya niya, pati na ang ibang mga kamag-anak, ay sabay-sabay na napatingin sa kanya pagkatapos ay sa direksyon ng gate. Ang kanilang mga muka ay isang halo ng pagkabigla, pagkalito at kawalan ng paniniwala. Sayo? Yun ulit ng kaniyang ama. Opo pa, isa po sa mga napundar ko. Teka, sabi ni Elena, na tila may biglang na-realize. Tinitigan niya si Clara na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Clara. Yung manunulat, C.V. Reyes. Ikaw ba yon? Hindi sumagot si Clara. Ngumiti lang siya. Isang ngangiting hindi mapagmalaki
kundi isang nangiting nagsasabi ng lahat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanilang panghuhusga, lahat ng kanilang masasakit na salita sa loob ng 10 taon ay bumalik sa kanila. Ang bobo, ang walang mararating, ang sayang na investment ay nakatayo ngayon sa kanilang harapan, mas matagumpay kaysa sa kanilang lahat na pinagsama-sama. Si Micaela ay hindi makapagsalita. Si Francis ay napayuko. Si Julius ay umiwas ng tingin. Tanging si Elena lang ang nakatitig, ang muka ay puno ng isang emosyong mas matindi pa sa galit-inggit. Ang hamon niya, 10 taon na ang nakalipas, ay bumalik para sampalin siya sa muka. Ang pagbabalik ni Clara ay hindi maingay. Hindi siya sumigaw o nanumbat. Ang kaniyang presensya, ang kaniyang katahimikan, ang kaniyang tagumpay, iyon ang pinakamatunog na sagot sa lahat ng kanilang mga tanong. Ang natitirang oras ng family reunion ay lumipas na may kakaibang tensyon sa hangin. Ang pamilya ni Clara ay hindi na halos nagsasalita. Paminsan-minsan, nahuhuli niya silang sumusulyap. Sa kaniya ang kanilang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi nila masabi ng malakas. Si Clara naman ay ginugulang oras sa pakikipagkwentuhan sa kanyang lola at Tita Bella, bumabalik sa mga masasayang alaala ng kanyang kabataan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Bago siya umuwi, lumapit sa kanya ang kanyang ama. Si Francis ay mukhang mas matanda, ang dating kumpiyansang tindig ay tila nabawasan. Clara, sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Yung relos, salamat. Walang anuman po, pasagot ni Clara. May gusto pa itong sabihin. Nakita yon ni Clara sa paraan ng pagbuka ng bibig nito, ngunit walang salitang lumabas. Sa huli tumango na lang ito at tumalikod. Kahit hindi nito masabi, naramdaman ni Clara ang bigat ng pagsisisi sa mga balikat nito. Kinabukasan, isang linggo ng umaga, habang nagbabasa si Clara, sa kaniyang balkonahe tumunog ang kaniyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalinlangan man sinagot niya ito. Hello anak? Ang boses ng kaniyang ina. Sa loob ng 10 taon ngayon, niya lang ito narinig sa telepono. Masagot ni Clara na natiling kalmado. Congratulations sa lahat ng narating mo, sabi ni Micaela. May kaunting panginginig sa boses nito, ngunit hindi masabi ni Clara kung ito ba ay dahil sa emosyon o sa pag-arte. Hindi namin alam na ganun ka na pala ka-successful. Isang bahagi ng puso ni Clara ang natuwa. Ito ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Ngunit ang mas matandang bahagi ng kaniyang pagkatao, ang bahaging natuto sa sakit, ay naghihintay. Salamat po, ma. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. At pagkatapos sinabi ni Micaela ang mga salitang kinatatakutan ni Clara na marinig. Alam mo anak, medyo gipit kami ngayon ng papa mo. Ang negosyo ay hindi maganda. Baka naman pwede kang mag-abot ng kahit konting balato. Ang maliit na kagalakan sa puso ni Clara ay biglang namatay. Walang pagbabago. Hindi ito isang tawag ng pagsisisi. Ito ay isang tawag na may transaksyon. Hindi siya ang anak na kinakamusta. Siya ang solusyon sa problema. Huminga ng malalim si Clara. Mapag-iisipan ko po, sabi niya, pinapanatiling walang emosyon ng boses. Marami rin po kasi akong binabayaran ngayon. Ano, mayaman ka na? Di ba mabilis na sagot ng kanyang ina, ang lambing sa boses ay biglang nawala at napalitan ng pagkadismaya. Clara, huwag mo akong paasahin. Kung ayaw mong magbigay, sabihin mo ng diretso. Ayoko nang niloloko ako. Ang tono ay nagbabanta na, para bang siya pa ang may karapatang magalit. Doon tuluyang nagsara ang pinto sa puso ni Clara para sa kaniyang ina. Sige po, ma. May gagawin pa po ako, sabi niya, at ibinaba ang telepono bago pa man makasagot si Micaela. Pagkatapos walang pag-aalinlangan, i-block niya ang numero. Hindi pa siya nakakabawi nang makatanggap siya ng isang text message. Sa pagkakataong ito mula kay Arnel, Clara, pasensya na sa lahat. Sa lahat ng nasabi namin, sa lahat ng ginawa namin. Walang excuse.
Pero gusto kong malaman mo proud ako sa'yo. Sobra. Sinundan ito ng isa pang mensahe mula naman kay Karina. I'm sorry, bunso. Naging bulag kami sa inggit at sa pride. Kung kailangan mo ng ate, nandito lang ako. Always. Napahawak si Clara sa kaniyang dibdib. Ang mga mensaheng ito, simple tapat, at walang hinihinging kapalit ang siyang tunay na paghingi ng tawad. Umiyak siya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga siwang. Nang gabing iyon, dumating si Leo sa kanyang kondo, dala ang paborito niyang pagkain. Nakita nito ang pamumugto ng kanyang mga mata. Ikinuwento niya ang lahat, ang tawag ng kanyang ina, ang mga text ng kanyang mga kapatid. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Leo, habang hawak ang kanyang kamay. Nalilito, aminado si Clara. Masaya dahil kina Arnel at Karina. Pero masakit pa rin dahil kay Mama at Elena. Parang hindi na sila magbabago. Hindi mo trabahong baguhin sila, Clara, sabi ni Leo. Ang trabaho mo ay alagaan ang sarili mo. Pwede kang magpatawad nang hindi sila muling pinapapasok sa buhay mo kung sila'y nakakasama pa rin sa'yo. Ang pagpapatawad ay para sa kapayapaan mo, hindi para sa kanila. Tumingin si Clara kay Leo, sa lalaking nakasama niya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay at naroon pa rin sa kanyang pinakamatataas. Ang pagmamahal nito ay palaging tahimik, palaging tapat. Leo, sabi niya, ang boses ay mahina. May gusto akong itanong sa'yo. Kahit ano sagot nito, gusto mo bang isulat natin ang susunod na kabanata ng buhay natin? Nang magkasama? Hindi kailangan ni Leo ng maraming salita. Ang nangiti na sumilay sa kanyang mga labi at ang pagkinang ng kanyang mga mata ang nagsabi ng lahat. Dahan-dahan kinuha nito ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ng kaniyang jacket. Matagal ko nang hinihintay na itanong mo. Yan, sabi niya, habang binubuksan ang kahon para ipakita ang isang singsing na simple ngunit napakaganda. Pero dahil naunahan mo ako na ang magtatanong. Clara Villanueva Reyes, pakakasalan mo ba? Ako sa gitna ng mga luhang hindi pa natutuyo. Tumawa si Clara. Isang tawang malaya at puno ng kaligayahan. Oo, sagot niya. Oo, syempre oo. Isinuot ni Leo ang singsing sa kaniyang daliri. Perpekto ang sukat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at kalituhan ay naglaho. Ang mga salitang hindi nasabi ng kaniyang nakaraan ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga salitang sinabi niya ngayon at ang pangakong dala nito para sa hinaharap. Ang kasal ni na Clara at Leo ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang marangyang hotel. Ginanap ito sa isang maliit at pribadong hardin sa Tagaytay na napapalibutan ng matatayog na puno at tanaw ang lawa ng Taal. Ito ay isang seremonyang simple tapat at puno ng kahulugan, isang salamin ng kanilang pag-iibigan. Ang mga dumalo ay kakaunti pinili ng may pag-iingat. Naroon ang pamilya ni Alexa na naging pangalawang pamilya ni Clara. Naroon si G. Mateo, nakaupo sa unahan ng kanyang karaniwang seryosong muka ay may bahid ng ngiti. Naroon din sa sorpresa ng marami ang kanyang ama, si Francis, at ang kanyang mga kapatid na sina Arnel at Karina. Nagpadala si Clara ng imbitasyon sa kanyang buong pamilya. Walang inaasahan, walang pilitan. Isang bukas na pinto lamang. Ang kanyang ina at si Elena ay hindi tumugon. Ngunit ang pagdating ng kanyang ama at dalawang kapatid ay isang malaking hakbang. Bago magsimula ang seremonya, nilapitan siya ni Francis. Anak, sabi nito, ang boses ay garalgal. Patawarin mo ako. Naging masama akong ama. Naging bulag ako sa mga numero at sa sasabihin ng ibang tao. Hindi ko nakita ang pinakamahalagang yaman ko. Niyakap nito si Clara at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clara ang init ng yakap ng isang ama. Ang kasal ay puno ng mga luha ng kagalakan.
Si Leo sa kaniyang wedding vow ay hindi nangako ng kayamanan, kundi ng habambuhay na katahimikan at pag-unawa. Si Clara naman ay nangako na gagawing kanlungan ang kanilang pagmamahalan isang lugar kung saan pareho silang malayang maging sila. Lumipas ang mga taon. Ang Pugad Publishing ay lumago at naging isa sa mga pinakarespetadong independent publishers sa bansa. Si Clara ay hindi na lang basta CEO. Siya ay naging isang mentor sa mga batang manunulat, ibinabahagi ang mga aral na natutunan niya mula kay Jean Mateo. Ngunit ang pinakamalaki niyang proyekto ay hindi isang libro o isang pelikula. Gamit ang isang malaking bahagi ng kaniyang kinita, itinatag niya ang The Writer's Chance Foundation, isang organisasyon na nagbibigay ng full college scholarship sa mga mahuhusay ngunit kapuspalad na kabataan na nagnanais mag-aral ng sining at panitikan, ang kursong minsang itinuring na walang kwenta ng kaniyang pamilya. Isang hapon, habang binibisita niya ang isa sa kanilang mga scholars sa universidad, nakita niya ang isang pamilyar na anino, si Elena. Nakatayo ito sa malayo, pinapanood siya. Ang dating mataray na tindig ay napalitan ng kapaguran. Ang mga mamahaling damit ay naroon pa rin, ngunit ang kislap sa mga mata nito ay wala na. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang saglit. Walang salitang namutawi. Tumalikod si Elena at naglakad palayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara, hindi galit, hindi tagumpay, kundi awa. Ang kapatid niya ay nakakulong pa rin sa isang hawlang gawa sa Pride habang siya ay matagal nang malaya. Ang buhay ni na Clara at Leo ay nanatiling simple sa kabila ng kanilang yaman. Nanirahan sila sa isang bahay na may malawak na hardin malayo sa ingay ng lungsod. Doon sa gitna ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim, isinilang ang kanilang nag-iisang anak, isang malusog na lalaki na pinangalanan nilang Alon bilang simbolo ng mga alon ng buhay na kanilang pinagdaanan at ng kapayapaang kanilang natagpuan. Isang dapit hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, nakaupo si Clara sa isang upuan sa kanyang hardin. Hawak niya ang isang tasa ng tsa. Sa di kalayuan, pinapanood niya si Leo habang tinuturuan nito ang kanilang 5 taong gulang na anak kung paano magpatunog ng isang maliit na gitara. Ang halakhak ng bata ay humahalo sa malambing na tunog ng instrumento, lumilikha ng pinakamagandang musika sa mundo. Napangiti si Clara. Naalala niya ang museyong tinirhan niya noon, isang bahay na puno ng mga tropeyo, ngunit walang kaluluwa. Tiningnan niya ang paligid, ang kaniyang asawa, ang kaniyang anak, ang mga bulaklak na namumukadkad dahil sa kaniyang pag-aaruga. Ito ang kaniyang tagumpay. Hindi ang mga milyon sa bangko, hindi ang mga best-selling na libro, hindi ang mga sikat na pelikula, kundi ito, ang kapayapaan sa puso, ang kalayaang itanim ang sarili mong hardin at panoorin itong lumago. Ang pinto na isinara sa kanya, 15 taon na, ang nakalipas, ay hindi ang katapusan. Ito pala ang simula. Dahil sa pagsasara ng pintong iyon, napilitan siyang maghanap at sa huli itayo ang sarili niyang tahanan. Isang tahanan na hindi gawa sa bato at semento, kundi sa pagmamahal, pagpapatawad at sa mga salitang nagligtas sa kaniya. At sa sarili niyang hardin, sa wakas si Clara ay tunay nang nakauwi.